Ang salita ng Diyos na aking ibabahagi sa inyo ay ating matatagpuan sa Bilang chapter 6 verse 22 to 27. Ganito ang sinasabi. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and to his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them, The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Pagpalain ng Diyos ang bawat isang nakikinig, bawat isang tumutunghay sa salita ng Diyos. Dito ating makikita yung nais ng Diyos na kanyang i-release ang kanyang pagpapala sa kanyang bayan. At ito'y dumaloy na pagpapala sa bibig ni Moses para sa mga Israelita. Ngunit dahil sa ating Panginoong Hesus, kapag tayo ay sumampalataya, tinanggap natin siya sa ating puso at isipan, sinampalatayan natin siya, at nagtiwala tayo sa Kanya bilang siya ay ating Panginoon, tagapagligtas, siya ang ating Mesiyas. Sabi nga ng salita ng Diyos sa Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same, yesterday, today, and forever. So Jesus in the Old Testament, Jesus in the now, yung ngayon, Jesus in the future. So Jesus yesterday, today, and forever. So makikita natin dito na through Jesus, magkaroon tayo ng access o daan patungo sa pangako at pagpapala ng Diyos sa lumang tipan. Ang bahagi ng talatang ito na aking binasa sa inyo ay mula sa lumang tipan. At dito natin makikita yung 6 na bagay na nais ng Diyos ibigay at ipagkaloob sa atin. Una, the sixfold blessing upon the people of God. So kapag ang pagbasa natin nito sa literal ay ito'y para lamang sa mga Israelita. Ngunit kung babasahin natin itong spiritual word ng Diyos, ito'y para sa lahat na may ugnayan na sa Diyos. Sapagkat nang i-release ng Diyos ang pagpapalang ito, ay hindi niya in-release doon sa mga taong wala siyang bahagi sa buhay nila. Kundi ang salitang ito ng pagpapala ay in-release ng Diyos sa kanila na may ugnayan sa Kanya. Sa kanila na may pananampalataya at pagtitiwala sa bugtong na anak ng Diyos. Yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nga dito, sabi ng salita ng Diyos, yung sixfold blessing ng Diyos, God will bless you. Pagpapalain ka ng Diyos. God will keep you. Iingatan ka ng Diyos. God will make His face shine upon you. Ito yung panahon ng mga kadiliman at pagdadaanan ng buhay ng tao. Si Jesus kasama. So dito, be gracious. God will be gracious unto you. Number 5, God will lift up His countenance upon you. Number 6, God will give you face. So dito natin makikita na ito yung ating katiyakan sa buhay na ito. Na kapag kumikilala tayo sa Diyos, sumasampalataya tayo sa Diyos, at nagbibigay tayo ng oras o panahon sa pagtunghay sa salita ng Diyos na ito ay sa mga katagang Biblia. Na kung tayo ay merong pagnanais sa mga bagay ng Diyos,
ihahatid at ipapaalam sa atin ng Holy Spirit ang bagay na ito upang ating maunawaan, ating malaman ang anim na pagpapala na ito ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay siya din yung anim na bagay para sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan. Ang sabi ito, God will be a blesser of His people. God is the preserver of His people. God is the provider for His people. God is the lover of His people. God is the caretaker of His people. And God is the feast giver to His people. So ngayon, ang tanong, tao ba tayo ng Diyos? Sumasampalataya ba tayo sa Panginoon Jesus? Sapagkat ang pagpapala nito ay hindi lang nagpapakilala ang Diyos kung ano ang kanyang kalooban para sa kanyang bayan, kundi naman nagpapakilala ang Diyos kung sino siya at kung ano siya at kung ano yung kanyang magagawa at kayang gawin sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan. So dito makikita natin na kung inyong titingnan, magkaiba yung verse. Hindi ito nakapaloob sa isang verse, kundi yung the Lord blessed thee and kept thee. Isang verse, verse 24. And the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee, sa verse 25. At ang verse 26 ang sinasabi, the Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Bibigyan ng kapayapaan. Laging nakatunghay ang mukha ng Diyos para ingatan at pagpalain ang tao, ang kanyang bayan. Pagpalain at ingatan ng Diyos ang kanyang bayan. At pasilangin ng Panginoong Hesus ang kanyang mukha at bigyan tayo at pagkalooban ng biyaya. So nawa sa salita ng Diyos nito na aking binasa, maging realidad para sa atin kung paano tayo ingatan at pagpalain ng Diyos sa kabila ng panahong pabago-bago, sa panahong walang katiyakan. So dito sa Diyos, may katiyakan tayo. Sa Diyos, sapagkat ang Diyos na ito, He is the blesser of His people. He is the preserver. Siya ang tagapag-ingat ng kanyang mga tao. Siya yung tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Siya yung nagmamahal sa kanyang bayan. Siya yung nag-iingat at siya yung nagbibigay kapayapaan. Nawa ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng puwang sa pamamagitan ng ating pakikinig at sa ating panonood ng video nito, magkaroon ng pagkakataon ang Holy Spirit na makakilos at makagalaw sa ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa Diyos ang papuri, kaibigan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. At salamat kung naibigan mo ito, ang content ng video na ito tungkol sa salita ng Diyos, please like, share, and comment. Salamat sa pag-subscribe. Sa Diyos ang papuri.